kababayan. So, nandito tayo sa Mount Makiling, Los Baños, Laguna. So, kasama natin yung mga taga DNR. Sa video, may mga gusto pong pumasok dito or gusto nila mag-tour. Paano ba yung process at ano po yung dapat nilang gagawin? Yes, ang ating LBES po ay free entrance po for the public. You just have to write a letter addressed to the ERDB Director Lormelin E. Claudio. Yes. And send it to Gmail at and send it to our email at erdb@dnr.gov.ph. Edit mo na lang yan po yan. Sige po. Alright. So, and then our in charge na division will assist you and will show you around. Ipapakita nila yung mga different parts of LBES. At minsan meron ding instructional parang they will also teach you about the propagation of bamboo, for example. Ayun. Alright, videos ko yan, oh. Yes. Yes. Bak, ilalaki ng mga puno dito, oh. Probably mga ilang taon na po yan, ma'am. May idea po kayo? Ay, ako, hindi po kasi ako forester. Si Kat. Tatanungin na. Marami ka pang makikita sa ito. Kasama ni mo siya. Sila yung Experimental Forest ng ERDB, Yes po. Ecosystems Research and Development Bureau. Dito po nakalagay ang aming mga demonstration areas na tinatanggap namin ng mga bisita, mga estudyante, government agencies, and private. Kasi pinapakita po namin na kung ano ang pwede nilang gawin sa isang lupa nila. Meron po tayo ditong parte din ng medicinal area, Jinbang. Dito po agroforestry, meron kami sa paligid na bambusetum. So para po natin makita na ang isang lugar ay hindi natin kailangang kalbuhin, kailangan natin taniman. Pagkatapos yung mga pwede rin natin gawing agroforestry na pwedeng pangkabuhayan, mga gulay at puno pwede magsama sa isang lugar. At ang purpose pa po, kung bulbundukin ng inyong area, pwede po natin itong magawang tawag doon yung correction ng erosion. Kasi kakapit yung lupang ganon. Ito naman po kawayan natin kasi marami tayong klase ng kawayan. Lahat po ng iba't ibang klase, may pang building, may pang dekorasyon, may pang kain. Nagagawa po natin yon para ang mga tao magtanim sila sa lupain nila, may pangkabuhayan silang tuloy-tuloy kasi ang kawayan po ay hindi nauubos. Kailangan po nating harvestan ng kawayan every 2 years or 5 years para po magamit natin lumber and everything. Yes po. Yung number 2, yung year-old, 2-year-old naman po, pwede natin i-produce at gamitin natin pangkat. Pwede po natin ibenta yon para maging pangkabuhayan. So meaning to say, you are protecting the forest, conserving the forest, and conserving the environment. At para po tayo ay kumikita. Hindi po yung magpuputol tayo ng kahoy. Pag naputol po ang kahoy na around 20 years old, hindi na po natin makikita yan, mahirap na. Kaya po gumuguho ang ating kagubatan. Pag marami po tayong puno, ang ating kalangitan or the environment ay sariwa po ang ating hangin. Dahil maraming green, yun po ang sign na tayo ay maginhawa ang ating clear, ang ating pure ang ating air. Meron din po kami ritong butterfly sanctuary. Wow. Kasi ang butterfly sanctuary naman po ay ang purpose naman po ng butterfly is it shows that the air is purified. Pagka po may mga maraming butterfly, ito po ang napapakita nila. Yan po. So welcome po kayo lahat dito. Wine-welcome po namin ang lahat kasi we just not show this demonstration area. Namimigay din po kami ng halaman na pagsisimulaan ng bawat gustong magsimula. Wow, Kasi yun po ang aming ginagawa is hindi lang namin pinapangaralan o pinapag-aral sila, but we provide them with everything na tutulungan namin silang suhayan para sila ay makatayo din at makagawa ng ganito, pangkabuhayan at pang-environment.
ecosystem per se. Good morning, ma'am. Paano po sila makapasok po dito sa area niyang Mount Makiling? Ang Mount Makiling po, kung dito po kayo papasok, sumulat lang po kayo sa aming Director Lormelin E. Claudio, Director ng Ecosystem Research Development Bureau, Los Baños. Isulat nyo lang po doon kung pwede po ba kaming bumisita, mamasyal, pwede po kaming humingi ng ganito, pwede nyo pa ba kaming turuan, pwede rin po kaming tapos pero dalhin nyo yung sulat sa amin, and then pagdating nyo po dito, i-assist namin kayo dito. Kami po mismo ang magtuturo sa inyo. And then, kung yung mga tao naman po ay mga LGU, mga estudyante na hindi kayang pumunta din invite lang po kami, and then we will go there in your place. Kami po mismo magtuturo. Sige ma'am, salamat po. Yes, you're welcome po. Welcome sa aming area, Los Baños Experiment Station, under ng Ecosystems Research and Development Bureau, headed by our Director Lormelin E. Claudio, and our Assistant Director, Mr. Butch Marquez. Alright. Thank you. Thank you po. Revive, no, the rotan industry in the country, but matulungan yung local communities na maging part yung kanilang ating program, especially in the seedling production. Doon sila kukuha ng kanilang livelihood. Kasi as all know, yung ating ratan industry ay pawala na sa ngayon. So gusto natin ma-revive. Kasi nga, yung ating ratan is, kung sa market ngayon, napakamahal. Pero ang question, meron bang materials, planting materials na makukuha? So meron tayong 5 hectares na ratan gene banks in Balay-Balay, at doon tayo kumukuha ng mga wildlings, no, na i-raise ng ating PO or People's Organization na ibebenta nila in the future doon sa ating mga client na magiging livelihood na rin nila. At saka matulungan yung ibang ating mga local manufacturer ng ratan, especially yung nagagawa ng mga furniture, na mayroon silang source ng materials, no? Planting materials, makapag-establish sila ng mga plantations para hindi na sila kukuha sa ibang region ng raw materials paggawa nila ng kanilang mga furniture. So, yun yung ang mga project na at in terms of the experimental forest protection and programs ng FWR DEC ERD. Thank you. Thank you sir, maraming salamat po.